Listbox. Ang listbox ay ginagamit upang i-display ang list of items sa ating user para siya ay makapili ng isa o higit pa sa ating selection. Ang listbox ay maaring magkaroon ng madaming columns, kaya ito ay very useful lalo na sa pag-display ng ating mga records. Ang listbox ay may kukumpara sa paggamit ng combo box sa pag-select ng items. Ang kanilang kaibahan lamang ay ang mga sumusunod. Ang items natin sa ating listbox ay laging visible kumpara sa ating combo box na laging nasa drop-down. Sa listbox, maaari ka mag-select ng isa o higit pa, habang ang combo box naman ay isa lang ang ating pwedeng maging selection. At pinakahuli, ang combo box ay may abilidad na i-filter ang ating mga contents sa pag-type lang sa ating button. Simulan natin mag-add ng ating listbox sa ating Excel. Punta tayo sa ating Developer Ribbon tab. Insert. At piliin natin si listbox. Gaya na ating na-discuss sa ating mga ibang buttons, ang size, protection, properties, at alternative text ay ginagamit lang for basic commands, particularly sa properties ng ating button. Kaya punta lang tayo directly sa ating control tab. Dito sa ating input range, ito ang magiging laman ng ating data. Maaari ka maglagay ng ating selection base sa values na makikita natin sa ating range. Gaya nito, gusto natin i-display sa ating listbox ang title ng ating mga libro from A2 to A31. Tapos iselect natin ang cell link para i-display niya ang index value ng ating selection sa cell F2. Para makuha naman ang exact value ng ating data, maaari tayo gumamit ng index na function. I-type natin equals index, tapos piliin natin ang buong range natin from A2 to D31. Tapos iselect natin F2 para sa ating row number at 1 naman para sa ating first column. I-drag natin ang ating formula from G2 to J2 at palitan natin ang column number. Makikita na natin na fully working na ang ating listbox na form control. Tandaan na ang itong approach na ito ay mainam lamang para sa single na selection type at hindi para sa multi and extend selection. Ngayon naman, itry natin ang ActiveX control na listbox. Punta tayo sa ating Visual Basic Editor by pressing Alt F11. Mag-insert tayo ng user form.
Now, maglagay na tayo ng ating data sa ating list box. Punta lang tayo sa ating worksheet para tingnan ang ating range. Makikita natin ang data natin ay nasa sheet 1. At ang mismong range niya ay from A1 to D31. Now, balik tayo ulit sa ating Visual Basic Editor para isupply ang ating row source. I-select natin ang list box at punta tayo sa ating row source. I-type natin sheet 1, A1 to D31. Mapapansin natin na ang ating data ay nagre-reflect na sa ating list box. Ngunit, ang first column lang ang kanyang dinidisplay. Kung titingnan natin ulit ang ating data, makikita natin na meron tayong 4 na columns. Kaya punta lang tayo sa ating column count para ilagay ang 4. Now, idagdag naman natin ang ating column heads. Gawin natin siyang true. Mapapansin natin na nagkaroon na tayo ng header. Ngayon, meron tayong column A, B, C, D sa taas. Para ma-remove ito, palitan lang natin ang ating range. From A1, gawin natin siyang A2. Para palitan din ang ating column widths, maaari natin siyang gawin dito sa column width property. I-set natin ang column width ng unang column natin as 250. Tapos maglagay tayo ng semicolon para mag-proceed siya sa next column. Type natin 150, 100 naman sa third column, at 80 sa pinakalas. Palitan naman natin ang ating text alignment ng center. Now, i-double-click naman natin ang ating list box at palitan natin ang event natin na double-click. Ang magiging script natin ay message box, type natin title, and then userform1.listbox1.column0. Then mag-add tayo ng bagong line. Next naman, maglagay tayo ng author. Maglagay tayo ng userform1 again, listbox1, column 1. VB new line. Then ISBN. Again, userform1.listbox1.column2. And then VB new line. And lastly, amount and USD. Userform1.listbox.column3. Then maglagay tayo ng VB information and then ng title natin, Excel by Romeo Castillas. Ngayon, ito na ang kabuuan ng ating script. I-run natin para makita natin ang magiging result nito.